Ang tanong ni Kuya Nenyo, how to short a TLSBD 4 hours time frame. Siyempre, punta ka ng 4 hours. Lagay ka ng trend line. Pero in this case, wala pa naman nangyayaring TLSBD. Gagamit tayo ng sample. Parang dramatization. So, ito yung trend line. Merong price. Sample uptrend. Tapos, yan. Yung trend line, guys, from the word itself, di ba? Ang tawag niya ay trend line. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng dalawang salita or dalawang word. Ito ay yung, lagay natin dito sa gilid. Yan. Ito ay yung trend plus line. Yan. So, dalawa siya, meaning, yung trend line, ang pinakagamit niya para makita kung ano yung trend. Diba? Kung ano yung trend. So, meaning, kung kailangan malaman mo muna yung trend, so ano ba yung dalawang trend? So, meron dalawang trend. Two types of trend. Ano yun? Meron tayong uptrend and downtrend. Ayan. So, itong trend line daw, sabi, ba't parang pigang-piga ako doon, parang palong-palo siya doon. Lagay nga natin dito. Yan. Parang di ako nai-stress. Okay. So, itong trend line, siya daw ang naghahati ng trend. So, ano yung trend? Dalawa. Uptrend and downtrend. Kaya tinawag siyang trend line. Siya rin yung nagva-validate kung ang trend line ay buhay pa at ang trend line ay patay na. Siyempre, kapag uptrend siya, pag sinabing uptrend, it's a series of higher high, higher low, higher high, higher low. Para masabi nating buhay pa ang isang uptrend, dapat nasa ibabaw pa siya ng trend line. Yan. Para naman masabi natin na ang isang downtrend ay buhay pa, dapat nasa ilalim pa siya ng trend line. Kita nyo, di ba? Meron siyang ganitong trend line. Nandun yung yung price sa ilalim. Ibig sabihin, that trend is buhay pa. Kasi nga, nasa ilalim pa siya ng trend line. So, paano naman natin malalamang patay na? So, siyempre, not totally patay, but the trend is reversing na from uptrend into downtrend. So, paano yun? Pagka nabubutas na yung trend line. And sa system natin, ang gamit kasi talaga natin is trend line. Kasi nga, we are trend follower. Pina-follow natin yung trend kung ano yung trend na meron. Let's say, kung ito ay nabutas dyan, imagine niyo ganito. Dodrawing ako kayo ng imaginary triangle. No? But, if iti-trade mo kasi ang coin, dapat ganun ang nakikita mo sa kanya. Let's say, ito. Meron tayo dito kulay green, meaning, itong uptrend na to is nasa territory siya ng uptrend. Once na ang price ay bumutas na ng trend line, bumutas siya na yung trend line na to, yung yellow, automatically, the price will shift into downtrend. Okay? Pero again, disclaimer, itong tinuturo ni Mentor Mike ay pwedeng nagwo-work sa akin, pwedeng hindi nag-work sa inyo. There's a lot of confluences para masabi mo na isang trend line ay butas or basag na. Hindi lang porket siya ay nagbasag ng trend line niya, automatic basag na yon. Hindi. Meron pa tayong mga confirmations, indicators na ginagamit para malaman or ma-identify that the trend is break na or nabasag na yung trend line. Pero dito, ang dinidiscuss ko sa inyo ngayon is the demonstration on how to trade yung trend line or how to follow the trend. Kasi yun yung tanong naman ni Kuya Nenyo eh. So, paano malalaman? Simple lang, di ba? Yun, lagay mo yung trend doon. Pagka
nagbutas na siya ng trend line, automatic, lahat dapat ng trade mo below ng trend line na yan or inside ng territory na pula. Kaya ako siya nilagyan ng color coding para at least alam mo na meron ditong green na territory. Once na nabutas yan yung trend line, sabi nga natin yung trend line is yung naghahawak ng trend. Kaya nabuo yung line. In this case, trend line siya, uptrend, nabutas yung trend. So, automatic, siya ay nasa downtrend na. So, meaning, lahat dapat ng trades mo dito sa loob, dapat more on shorting. Kasi nga, siya ay nasa loob na ng trend line. Nasa loob na siya ng red na territory. So, syempre, hindi ka naman magte-trade na lagi ka maglalagay ng ganito, ng red. Ito, parang ano lang to, demonstration lang sa inyo na meron trend line na butas, downtrend na siya, bearish na siya, more or less dapat ang trades mo lahat nasa shorting siya. Kailan ka titigil dyan? So, titigil ka pag may mga nakita ka ng mga support, o like this, kunyari ito. May support doon. Minsan, ito yung support, ito yung malapit. Pwedeng yan. Or pwede natin i-validate ng Fibonacci yan. Kasi, sa system natin, ang ginagamit naman talaga natin is Fibonacci. Yan. Ito may 618 doon. So, kapag 618 na, syempre, valid support na yun. So, pero since kahit na mayroon 618 dyan, still, ang price ay nasa bearish pa rin. Nasa bearish pa rin. Ngayon, kailan siya naman magiging bullish? Siyempre, yun yung tanong eh. Kapag meron na naman siya ulit, binasag na trend line dito. So, siyempre, panibagong yugto na naman ng buhay yon, di ba? So, lalagay ka ulit ng trend line. Siyempre, itong trend line na to, ang sinisignal naman niya sa atin that the price is downtrend. Since downtrend yung price, naging valid naman yung trend, nire-respeto siya ng price. Para ikaw ay makapag-long ulit, siyempre, kailangan antayin mo na basagin niya ulit yung trend line. Kaya mangyayari dyan, from downtrend na naman, siya naman ay magiging uptrend naman. Yan, dito. Magiging uptrend naman yan dyan. Yung, siyempre, pag binutas siya na itong trend line na to, automatic naman, itong trend line na to, hinohold niya yung trend, kaya nga siya may line, nabutas, again, disclaimer, hindi lang porket nabutas siya, yun na yan ha. There's a lot of confluences and confirmation using the indicator para masabi na ito ay butas na. Pero since meron ng trend line, dapat puro long ka naman dyan. Kailan ka ulit mag-short? Kapag nabutas ulit yung trend line pailalim. Naintindihan? Type 1 kung naintindihan. Yan. Naintindihan nyo. Type 1. So again huwag kayo magbabase lang sa trend line. There's a lot of confluences and confirmation na para masabi natin that the trend is basag na or umaakyat na. The follow-up question pa to. Thank you, mentor. Follow-up question lang po. Yung point of breakdown for sales ang optimal entry or yung break. Depende. Pwedeng 1 hour. Pwedeng 4 hours. Depende kung ano yung neckline ng pattern niya. Exactly. Tama doon. So, siguro gamitin natin ng sample dito. Tingnan nyo to gamitin natin ito si Shiba. Kuha tayo ng sample. Yan, kunyari ito, di ba? Meron tayong trend line. Di ba? Sabi natin, meron tayong trend line dito. Yan, nabutas. So, lahat yan, uptrend, di ba? Kahit magkaroon siya ng mga ganong-ganon, magkaroon siya ng mga pagbagsak. Pero if the price is holding the trend, ito yung dating trend, di ba? If the price is holding the trend, example, di pa ito nangyayari wala pa yan.
Hindi pa naman nagko-confirm. Ang price ay mananatiling bullish. Okay, ito. Pag nabuo na yan, syempre, kabit mo na yan dyan. Trendline ka na. O ngayon, syempre, since merong support dito, may trendline tayo dyang nag-hold, hindi pa naman nagko-confirm, syempre, dapat ang galawan mo dyan, dapat bullish ka pa. Unless the price break down the trend line, then dyan na yung panahon na para mag-bearish ka na. Pero as long as the price is holding this trend line, ang price ay buhay pa. Kahit ito ay nakaka-experience kayo ng mga pagbaba, pero since nasa taas pa rin siya ng trend line, siya ay bullish pa rin. Intindihan, guys? I hope naintindihan nyo. Yan. So, in speaking of neckline, syempre, wala naman tayong ibang gagawin diyan kung magte-trade ka. Always find the neckline. No? So, dito, ito yung neckline niya. Meron double top doon. Ito yung breakdown niya. Yan. Almost, kung ako tutusin, ang trend line also can act as a support and resistance. So, kung nandun na yung price, pwedeng mag-act na naman to. Yung parang diniscuss ko nung lens refinement. No? Pwedeng mag-act yan as support. Itong part na to. Pwedeng mag-act yan. Pwedeng mag-act. Wag lang mag-confirm. No? Normally, pag ganito, nag-overbought na yung price, oversold na yung price. Pero syempre, wag ingat-ingat ka dahil nga nag-breakdown si Bitcoin, nag-breakdown din to. So, lakas ng pwersa niyan. Pero tingin ko dito, tingnan natin himayin natin. Ang tingin ko dito, baka basagin niya. Feeling ko babasagin niya. Kasi, mayroon na siyang head and shoulder dito, no? Tapos mayroon na siyang left hand dito. Nagsama-sama na sila. Feeling ko babasagin niya to. Kailangan lang niya mag-retrace. Ito kasi lamang volume. So, pero since ito hindi pa to basag, no? So, again, dapat para masabi nyo nababasag na siya, dapat at least, no, nag-open na yung candle below the trend line. Pero since andyan pa rin siya, buhay pa to. Buhay pa. Pwede lang itong mag-recover ng onte. No? Pwede niyang balikan tong level na umakyat siya. Kasi nga, almost TP area na rin to nung price. And besides, ito I think 382 na rin to ng Fibonacci. Yung, di ba? 382 na rin siya. Diba? Sabi ko nga, di ba? Kapag ikaw ay nasa level na ikaw ay hindi ka pa naglalabas ng Fibonacci, pero alam mo na nandun na yung 382, ibig sabihin, ano ka na nun? Road to profitable trader ka pa. Pero kung ikaw ay talagang kino-confirm mo pa sa Fibonacci, talagang practice ka, kailangan mong practicein. Pero kapag yung mata mo na pag nakita mo na ganyan, 382 na yan. So, ibig sabihin nun, mag-ano ka na, talagang malupit ka na. Talagang malapit ka ng kumita ng malaki. Okay? So, ito, 382 area na to. So, pwedeng may bounce na dyan na mangyari. Pwedeng may bounce na dito. But, in this case, check natin. Mukhang wala pa. Hindi pa siya magbabounce, no? Hindi pa. Kung may magbounce man tong sa part na to, most likely scalp lang. Hindi nyo pwedeng gawing bounce na malupit to kasi wala. Labo to pare. Scalp lang. Nakita niya naman nag-oversold na yung lower time frame niya. Scalp lang. Still, hindi ako believe na ito ay magbabounce. I mean, kung umakyat man to, pwedeng retest lang niya to. Tapos bumaba ulit siya. Kasi nga, kita mo yan. Meron na siya dyang may pakpak na. May pakpak na. Dati dinrawing ko tong pakpak eh. Yan, ginanyan ko yun. May manananggal na dyan eh. May manananggal na dyan pare. May multo na oh.
May multo na dyan. Meron ng manananggal dyan. Pagka nilong mo yan, putik, para kang nagtampo. Ayan, malapit pa naman na yung November 1, di ba? Mga nagse-celebrate dyan ng All Saints Day. Ayan na, kita mo yan. Lumilipad na ano na yan, napakpak. Pag yan na, naku, pag nilong mo yan, naku po, tampo ka sa bigas dyan. So, ingatan nyo yan, may neckline, no? Ingatan nyo yan. Confirm, confirm na siya. So, ingatan nyo. Yan. Hindi pa itong bumaba. Kung sakaling bumutas to, pwede niyang bisitahin ulit tong level na to. Ito. Pwede niyang bisitahin yan. Kung mag-confirm na siya dyan. Yan. Kasi nga, left hand, head and shoulder. Pwede niyang bisitahin talaga to. Magkikita-kita tayo dito. So, yun. So, just in case naman na nag-short na siya, ayan. Syempre, saan na siya papasok na territory? Nag-confirm na. Anong territory na yon? Diba? Downtrend na. Di dapat, ang trade mo dyan, puro shorting na. Diba? Hindi ka pwedeng mag-long dyan. Maglo-long ka dyan. Dapat, kapag nandito ka na sa support. Kasi once na nabasag niya na yung trend line, maghahanap yan ng mga support. Ito yung nearest support. Diyan ka muna pupunta. Yan muna ang pupuntahan mo. Pero hindi ko sinasabing i-short nyo to ha. Pag sinort nyo to, pitikay sa ilong sa akin. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sinasabi ko, hindi porket may head and shoulder dyan, ay i-short nyo na yan. No? Hindi ganon. There's a lot of confirmation sa indicator para masabing ito ay shorting na talaga. Pero baka mamaya may mga greedy dyan na nakikinig na porket sinabi ko may head and shoulder, i-short nyo niya. Patay kayo. Mayayari talaga kayo. So, wag nyong i-trade yung nakikita nyo lang, no? Porket ni head and shoulder dyan, bababa, hindi ganun. Hindi siya ganun, guys. Okay? So, ganda ng breakdown nito. Nagtipi tayo dito nung nakaraan, no? 3%, 4% din, no? Laki. Alright, so, yun yung Kuya Nenyo. Sana nasagot ko yung tanong mo about kung paano i-trade yung mga breakdowns. If nabitin kayo dyan, pwede naman kayong kumuha ng one-on-one mentoring kay Mentor Mike. No? Pwede naman. Meron tayong 4 sessions, meron din tayong 8 sessions. Depende kung anong sessions ang gusto mo. Kung gusto mo akong pagsawaan, edi 8 sessions ang kuhanin mo. Pagka gusto mo na chill lang, 4 sessions. Okay? Alright. Yan. Ayan. Nag-promote na tayo ng university. Yan. Kung gusto mo ng one to sawa, ayan, di sama mo na. Mag-apply ka na rin ng trading body si Mentor Mike. Para one to sawa talaga. Yung. Pero syempre, ginagawa natin to, Culture of Malasakit. Ayan, libre-libre tayong mga learnings dito. Huwag niyo sabihin na, uy, parang mentoring na to. Some people will say na, uy, parang mentoring na itong tinuturo mo, Mentor Mike. No, hindi pa ito pang mentoring. Ito ay basic lang na dapat mong malaman as a trader. Siyempre, yung pang mentoring, di natin sinasabi rito. Kasi mamaya, magkuha ka ng mentoring, wala nang may turo sa'yo. Pero if you feel na ito ay pang mentoring na, thank you for appreciation. But this is not for mentoring talaga. Basic info lang to na kailangan mong malaman as a beginner. No, na minsan mapapanood mo naman sila sa YouTube pero hahanapin mo pa. Baka minsan English pa. Dito naman Tagalog. So, yun nga. Culture of Malasakit. Binigay natin yan sa inyo ng libre. Yan. Pero again, meron pa tayong ituturo sa mentoring. Yun ay maganda. Maganda yun. Pag gusto nyo mag-mentoring din, message nyo lang sa Facebook account ko. Mike PHB. Kaso dami kong poster no? Dami kong poster. O search mo na lang, Mentor Mike, para hindi ka makakuha ng poster, no? Siyempre, Mentor Mike GMMG. Yan. Okay. Uy, nagbe-breakdown na siya, pare. Uy. Nagbe-breakdown na siya. Pero again, ingat-ingat kayo dyan, pare. Ingat kayo. Hindi pa nag-confirm. So, it can act as support. Nagbe-breakdown na talaga siya. Uy.
Alright. So, yun yung una natin tanong. Oh. Marami ba kayo natutunan dyan? Type 1. Type 1 dyan.